Praise the Lord. May ilang magkakaibigan na nagkasundo na umakyat ng bundok para magmina ng ginto. Nung sila po'y nasa bundok na, nagkanya-kanya na po sila ng pwesto. Ilang oras pa lamang po yung lumilipas, ang isa sa kanila ay nakapansin ng kakaibang uri ng bato. Pinulot niya ito, binasag, at tumambad po sa kanya ang kumikinang na ginto. Labis po siyang natuwa sa kanya pong na-discover, kaya agad niya pong pinuntahan yung kanyang mga kaibigan at pinakita po yung kanyang ginto. Of course, tuwang-tuwa po yung mga kaibigan niya at lalo pong na-excite, lalo pong na-challenge, lalong na-inspire na maghukay at baka sila man ay makakita po ng ginto. Nung lumaon nga po, ang bawat isa sa kanila ay nakadiscover, nakakita, nakahukay ng ginto. So masayang masaya po sila. At ang sabi nga po nila, mayaman na tayo sapagkat na-discover natin ang minahan ng ginto. At sila po'y nagkasundo na bababa muna ng bayan para bumili pa ng ilang magagamit sa paghukay. Pero pinag-usapan din nila na walang magsasabi kahit kanino man ng kanilang na-discover. Matapos po ng kanilang pamimili at sila po'y naglalakad na pabalik po ng bundok, napansin nila na tila sinusundan sila ng ilang tao. Medyo kinabahan na po sila. Kaya medyo binagalan din nila yung kanilang paglalakad para matya kung sinusundan nga ba sila o baka naman ay hindi. Pero nagulat po sila na bumagal din ang paglalakad ng mga taong nasa likod nila. So ngayon alam nila na talagang sinusundan sila. Tumalikod po sila, kinausap po yung mga tao. At ang tanong nila, saan kayo pupunta? Ang sagot, sinusundan po namin kayo. Bakit? Sapagkat alam namin na nakadiscover kayo ng ginto. Paano nyo nalaman? Sino nagsabi sa inyo? Wala. Paano nyo nga nalaman? Sapagkat kitang-kita namin sa inyong mga mukha yung kagalakan. At kitang-kita din namin na ibang sigla ng inyong ikinikilos. Kaya alam namin na nakadiscover kayo ng ginto. Alam nyo, bagamat gustong isekreto ng magkakaibigan yung kanilang na-discover na ginto, bigo na po sila. Sapagkat ngayon, nabisto sila dahil nakita sa kanilang mga mukha yung kagalakan, yung joy, at yung sigla ng kanilang ikinikilos. Alam nyo, wala itong halos ipinagkaiba sa taong nakadiscover kay Jesus. Ang joy na malaman na ang lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na at meron ka ng tamang relasyon ngayon sa Diyos ay sapat na para magkaroon ka rin talaga ng pagbabago sa iyong mukha, sa iyong aura, sa iyong countenance at ganun din naman sa sigla ng iyong ikinikilos at maging pagbabago sa iyong buhay. Ayaw sana nilang malaman ng iba para masarili po nila yung kayamanan, yung ginto. Pero bistado na nga po sila. Tayo naman ngayon bilang mga Kristiyano, dapat talaga mas excited tayong i-share yung na-discover natin na hindi lamang po katumbas ng iilang piraso ng ginto, kung hindi yung mismong nagmamay-ari ng lahat ng ginto at lahat ng pilak sa mundo pong ito. Actually, siya po yung nagmamay-ari ng buong mundo. Kapatid, ang pangalan niya ay Jesus. Siya yung ating greatest discovery. Nasusulat nga po doon sa aklat ng Haggai, chapter 2, verse 8. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. At doon po sa Psalm chapter 24, verse 1, the earth is the Lord's, and all its fullness, the world, and those who dwell therein. Yan po ang nakasulat. Kaya mapapansin po ninyo na ito pong si Andrew, yung one of the called and chosen apostles ni Jesus. Nung madiscover niya po itong si Jesus at makilala niya po si Jesus, ano ang agad niyang ginawa? Hinanap niya ang kanyang kapatid at isinyer niya po ang kanyang discovery na si Jesus. Nandudun yung joy sa kanya, nandudun yung excitement sa kanya na i-share po yung kanyang newfound discovery. At kapatid, mababasa po natin doon sa aklat ng John, chapter 1, verse 41, ang mga salitang ito. He first found his own brother Simon and said to him, "We found the Messiah."
So kapatid, discovering and finding Christ Jesus is life's greatest discovery. And our joy increases when we share Him to others. Doon po sa aklat ng John chapter 4, naalala ko po yung kwento patungkol po sa isang Samaritana na iigib po sa well. Dinatna niya po doon sa balon si Jesus at kinausap siya ni Jesus at humihingi ng tubig si Jesus sa kanya. Pero ang sabi po ng babae, hindi tama ng isang Hudyong katulad mo ay makikipag-usap sa isang Samaritanang katulad ko, lalo pa nga't humihingi ng tubig. Ang sagot po sa kanya ni Jesus ay ganito, kung alam mo lang ang gift ni God, at kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, na may kakayanang magbigay ng tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Nagustuhan ito ng babae at ang sabi niya, gusto ko po yan para hindi na po ako pabalik-balik sa balon na ito para umigib ng tubig. Ang sabi po sa kanya ni Jesus, okay, tawagin mo ang iyong asawa. Sagot po ng babae, wala po akong asawa. Ang sabi sa kanya ni Jesus, totoo ang sinasabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 ang iyong asawa at ang kasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Labis na nabigla po ang babae sa sinabi pong ito ni Jesus at ang sabi niya, kayo po ay isang propeta sapagkat alam kung ano ang kanyang pagkatao. At ang sabi pa ng babae, hinihintay po namin ang pagdating ng Mesaya na magpapaliwanag po sa amin ng lahat ng bagay. Anong isinagot sa kanya ni Jesus? I am He. Ako ang Mesiyas. Yun ang kahulugan ng kanyang sinabi. At labis po na nagulat ang babae, labis siyang natuwa, so much so na iniwan niya po yung kanyang jar na naglalaman po ng tubig na kanyang inigib, yung kanyang tapayan. Iniwan niya po yun at siya po'y nagmamadali na bumalik po sa kanilang town o sa kanila pong lugar at ipinamalita na po sa kanyang mga kababayan na she discovered yung Messiah. Kapatid, alam ng mga taong ito, alam ng kanyang mga kababayan ang tunay niyang pagkatao. Isa siyang marumi, masamang babae. 5 ang kanyang naging asawa at ang kanyang kinakasama ngayon, yung pang-6 ay hindi niya tunay na asawa. Pero dahil sa nakita nilang kakaibang joy sa mukha ng babaeng to, for the first time, maybe, yung joy sa kanyang mukha at yung kanyang ikinikilos na full of life, full of excitement, punong-puno talaga ng sigla. Alam nyo, napapaniwala sila nung sinabi ng babae na she discovered the Messiah. At lalo na po silang napapaniwala, of course, nung mapakinig po nila si Jesus. Ang point ay ito, kapatid kaibigan. Andrew discovered Jesus at agad niyang isinyer sa kanyang kapatid. This woman, Samaritan woman, discovered Jesus, agad niya namang isinyer sa kanyang mga kababayan. Kapatid, kung alam mo na talagang na-discover mo si Jesus at ngayon ay meron ka ng relasyon kay Jesus, dapat mababago na rin ang iyong aura. Mababago din ang iyong ikinikilos at mababago rin ang iyong pagkatao. At makikita ito ng iba sa iyo at masasabi nilang, alam namin kahit hindi mo sinasabi sapagkat kitang-kita sa iyong mga mukha ang joy at kitang-kita sa iyong mga kinikilos ang sigla. Kapatid, ang ibig ko lang sabihin na ito, have you shared Jesus to your friends? Ngayon tayo ay nasa kalagitnaan o maaring huling bahagi na nitong pandemya na ito. Have you shared Jesus even for once sa friend mo? O sa mahal mo sa buhay? If not, medyo i-search mo ang heart mo. Now, if yes, then congratulations. Sapagkat tulad ni Andrew at tulad ng Samaritan woman na ito, sinunod mo lamang talaga yung silakbo ng iyong damdamin, yung joy unspeakable, yung nag-uumapaw na kagalakan sa iyong puso na ibahagi o i-share si Jesus. Kapatid kaibigan, tandaan natin itong mabuti. As believers of the Lord, our highest delight is both in discovering Jesus and in sharing Him. The good news of Christ actually is too good to keep to yourself.
dapat isinishare po natin si Jesus sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Gamitin natin ang FB dahil tayo po yung naka-lockdown. Kung may Twitter ka, gamitin mo ang Twitter mo. Kung buhay pa yung Friendster mo, gamitin mo yung Friendster mo. Di ba? Ang point ko ay ito, kapatid. Maring natatawa ka, pero ang point ko ay ito. Kailangan ding makita sa atin na talagang na-discover natin si Jesus. Sa pamamagitan ng ikinikilos natin, sinasabi natin, at talagang ibinabahagi natin siya sa ating kapwa. Share Jesus to your friends. Share Jesus to your loved ones. Amen? So tayo pong lahat ay mag-pray, mga kapatid. Panginoon, kami nga po'y lumalapit sa at nagpapasalamat po kami sa amin pong simpleng pinag-aaralan sa araw po na ito. We thank you, of course, for the presence of the Blessed Holy Spirit na siya po talagang nagtuturo sa amin at nag-i-inspire din sa aming mga puso at nag-challenge sa amin na i-share po namin ang aming discovery, ang greatest discovery ng aming mga buhay, which is none other than Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Salamat po ng maraming sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang siyang malugod sa iyong mga anak at tinataas ko rin po sa iyo ang mga anak mo na mayroong sakit. Hipuin mo po sila at pagalingin. Yung mga anak mo, Panginoon, na nade-depress na dahil po sa nangyayari ngayon na pandemya. Dalangin ko po, Panginoon, sila po ay bigyan mo ng kaaliwan. Aliwin sila ng iyong Holy Spirit. Sa mga may problema, ibigay mo, Panginoon, sa kanila yung solution ng anumang problema nila. Salamat po ng maraming, O Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na matanghal sa aming mga buhay. At kapatid, kaibigan, ikaw na ngayon lamang nakapanood ng ganitong mensahe, tandaan mo ito, hindi aksidente yan. Walang aksidente sa Diyos, mahal ka ng Diyos, sinet up ka ng Diyos na makapakinig ng mensaheng ito sapagkat gusto niya talaga ma-discover mo din si Jesus. Greatest siya na discovery sa buhay mo. At kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kung bukal ito sa iyong puso, gusto kitang tulungan. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, ako'y makasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyong pangalan. Amen and amen. Kapatid, congratulations sa iyo. Kung tunay nga na tinanggap mo bukal sa iyong puso ang ating Panginoong Jesucristo, isa ka na ngayong anak ng Diyos, isa ka na ngayong taong binago niya at may buhay na walang hanggan. Kung iniakala mo na na-discover mo si Jesus, siya yung unang nakadiscover sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Kaya please, hayaan mo na lumago ka sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-memorize, pag-meditate ng Word of God. At isa pa, sa pananalangin sa Kanya, sa pagdulog sa Kanya araw at gabi. Isa pa, i-share mo ang iyong faith din. Tulad nitong lalaking ito na na-discover niya yung kanyang ginto, isinyer niya doon sa kanyang mga kaibigan. At ganun din naman, si Andrew sinyer niya sa kanyang kapatid at ang Samaritan ay sinyer niya sa kanyang mga kababayan. So please share Jesus sa iyong mga kaibigan. Ang isa pa, please find a church kung saan si Jesus lamang yung itinataas. And if you happen to be in the vicinity of Batangas City or in the neighboring towns at wala kang church na kinabibilangan o dinadaluhan, let me invite you na dumalo sa church pagkatapos ng lockdown nito na kinabibilangan ko, ang Firm Worship Center. Madali lamang itong matagpuan, nasa bayan lamang po ito, nasa ilalim siya ng Sinaida Bolodrome, nasa DC lang. And just in case po kayo po ay nasa Cavite, nasa Governor Hills, sa General Trias po, yung Firm Worship Center. Kapatid, kayo po ay wini-welcome namin na dumalo doon at pag-aralan po natin ang ating Panginoon nang lalo po tayong lumago sa atin pong relasyon sa Kanya. Continue to enjoy the greatest discovery of your life, who is none other than our Lord Jesus Christ. God bless you. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. God bless you again. Amen.